Shout out, manggagawa! Samahan niyo kami sa maikling kwentuhan kasama ang ating abogadong ka-shoutout, Propesor ng Batas Paggawa, tagapagtanggol ng mga manggagawa, si Attorney Arnie De Vera. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Arnie. Kasama natin ngayong araw si Rowan. Kakwentuhan natin. Kumala po tayo ng mga kwento galing sa mga desisyon ng Korte Suprema para pagkunan ng mga aral. Ano kaya nangyari sa mga manggagawa sa kwentong ito? At ano ang batas na involved sa mga kwento nila? Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, alamin natin ang batas paggawa, gaya ng pagtanggal sa trabaho, mga benepisyo, mga karapatan ng manggagawa. Kaya't magsimula na tayo sa tampok nating kwento sa episode na ito. Shoutout, manggagawa! Rowan, tampok sa kwento natin sa episode nito ay isang manager. Itago natin siya sa pangalang Boji. Shoutout tayo dyan sa mga managers at mga supervisor. Manager si Boji ng isang nagbebenta ng beer. Aba, okay ang episode natin ngayon, attorney ah. Mula 2009, manager na si Boji. Isang araw, noong 2012, na-late si Boji sa pagpasok sa trabaho. Nagkasakit kasi yung anak niyang 3 taong gulang. 10:30 ng umaga, tinawagan si Boji nung boss niya, yung vice president mismo ng kumpanya. Tinanong siya kung bakit siya late. Sorry naman si Boji at sabing pupunta na siya. So on the way naman na pala. Sinubukan ni Boji magpaliwanag pero hindi na siya pinakinggan ng boss niya. Sinigawan pa nga siya nito at sinabihan siya na wag nang siyang pumasok. At mag-usap na lang daw sila sabay baba ng telepono. Anong ginawa ni Boji? Sinunod ni Boji ang kanyang boss. Di na siya pumasok. Hanggang susunod, nag-text na lang ang boss niya sa kanya. Sabi sa kanya, magkita na lang daw sila sa Starbucks. Aba, frappuccino. Baka hindi na sila nakapag-frappuccino. Kasi nung nagkita sila, sinabihan si Boji ng boss niya na wag na siyang pumasok sa trabaho at mag-file na lang siya o mag-submit ng resignation letter. Ginawa naman po ba ni Boji? Hindi niya to ginawa, tumanggi siya. Para sa kanya, wala naman siyang maling ginawa. Ano pong ginawa ni Boji? Nag-file siya ng illegal dismissal case sa labor arbiter. Sabi niya, ang ginawa sa kanya ay constructive dismissal o maling pagkakatanggal. Anong ginawa ng kumpanya? Ayon naman sa kumpanya, hindi naman nila tinanggal si Boji. Si Boji daw ang basta na lang nawala sa trabaho at hindi na nagpakita. Sinabi ng kumpanya, napakaraming violation ni Boji gaya ng pag-absent mula sa trabaho. Dahilan kaya trabaho niya ay napabayaan. Ano naman po sabi ng arbiter? Ayon sa arbiter, illegal daw ang dismissal kay Boji. Sabi ng arbiter, walang kainte-intensyon si Boji umalis sa kanyang trabaho. Hindi siya nag-abandon ng trabaho, siya ay tinanggal. Nung umakyat naman ang kumpanya sa National Labor Relations Commission o NLRC, nanalo uli si Boji. Mali ang kanyang pagkakatanggal. Mali nga raw ang kanyang pagkakatanggal. Pero nung umakyat ang kumpanya naman sa Court of Appeals, panalo naman ang kumpanya. Talo si Boji. Sabi ng Court of Appeals, walang sinabi ang boss ni Boji sa kanya na siya ay tinanggal na sa trabaho. Kaya walang illegal dismissal kasi hindi naman talaga siya tinanggal. Umakyat naman ngayon si Boji sa Korte Suprema. Anong sabi ng Korte Suprema? Tinanggal ba si Boji sa kumpanya? Tiningnan ng Korte Suprema ang ebidensya. Sabi ng Korte, napakadetalyado ang kwento ni Boji kung paano siya na-late nung araw na iyon, paano siya pinagalitan ng boss niya, at paano siyang sinabihan na wag na mag-report sa trabaho. Dahil detalyado ang kwento ni Boji ayon sa Korte, at lalo na ang Vice President mismo ang nagsabi sa kanya wag na siyang bumalik sa trabaho, malinaw daw na tinanggal talaga siya sa trabaho. Convincing. Legal ba naman ang pagkakatanggal sa kanya? Ayon sa Korte Suprema, mali. Illegal ang pagkakatanggal sa kanya. Una, para tanggalin ng isang empleyado, hindi maaring sabihan lang siya na tanggal na siya sa trabaho. Ano po ang kailangan?
Pag may binibintang na kasalanan sa empleyado, kailangang bigyan siya ng 2 nakasulat na notice. Ang unang notice ay dapat naglalaman ng mga bintang sa empleyado. Ano ang nagawa niya? Ano ang offense? At ano ang parusa na pwedeng ipataw sa kanya? Mahalaga rin na bigyan siya ng pagkakataon, mga 5 araw, para magsumite ng kanyang paliwanag. Dito, text lang ang pinadala kay Boji. Text na malinaw nang nagpapakita na may pasya na talaga ang kumpanya na tanggalin si Boji. May text pa nga na nagsasabing hinahanda na ang kanyang huling sweldo. Dahil walang notice, illegal ang dismissal. Tama. At wala ring sapat na dahilan sa likod ng pagkakatanggal kay Boji. May paliwanag ang lahat ng araw na hindi siya nagtrabaho. Humingi siya lagi ng permisong mag-leave of absence. Hindi totoo na bigla na lang siyang hindi nagpakita sa trabaho. Kaya ang aral na ating madadala mula sa kwento ni Boji ay, bago tanggalin ang empleyado dahil sa bintang ng maling gawain, kailangan bigyan siya ng written notice ng akusasyon laban sa kanya. At mahalaga, dapat bigyan ng empleyado ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ba maaaring verbal na lang ang pagsabi sa'yo para tanggalin ka sa trabaho? Hindi pwedeng verbal lang. Ang isa pang aral tungkol dito sa kwento ni Boji ay tungkol sa abandonment. Ang abandonment o di pagbalik sa trabaho ay maaring sapat na dahilan para tanggalin ang isang empleyado, ngunit ang mahalaga dito, dapat malinaw na ayaw nang bumalik ng empleyado sa kanyang trabaho. Dito sa kwento ni Boji, gusto pa niyang bumalik. Gusto pa niyang bumalik sa trabaho. Correct. Kaya shoutout tayo sa ating mga manggagawa na araw-araw na nagre-report sa trabaho. Araw-araw nagbabanat ng buto. Hanggang sa susunod na episode, alamin natin ang ating karapatan at gamitin natin ito. Abangan po natin muli ang susunod na exciting episode ng Shoutout Manggagawa.